Ma'am, may plano po ba ang Malacanang na ipatawag si Ambassador Wang Xilian at pagpaliwanagin Ni Senator Amy Marcos that tomorrow ay magre-release siya ng final result ng kanyang investigation, saying that there's a group effort from the administration to arrest former President Rodrigo Duterte. Ma'am, Vice President Sara Duterte has questioned the timing of the release of this 20 peso per kilo rice. Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Why wasn't it possible for the government to launch it way earlier, considering that this was a promise made during 2022? Yusek, good morning po. Kailan po kaya mailalabas ng Marcos administration yung 20 pesos na halaga ng 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo po? Tapos na po ba yung guidelines ukol dito? Kasi po after nung announcement, marami lumabas sa social media. Ano po yung sinasabi na yung bigas ay luma, may amoy. Meron naman pong iba sa ibang lugar mismo, hindi naman sa Visayas kung saan dapat una yung implementation nito. Sabi niyo po na manggagaling din sa mga lokal na magsasaka, yun pong ibebentang 20 pesos na bigas. May we know po sino-sino yung mga magsasaka or kooperatiba na magiging source po o pagkukunan nitong bigas na ito? Una-unahin po natin ang mga katanungan ni Miss Eden. Una po, pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Una-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. So kung saan po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue, sa Bureau of Animal Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kadiwa. Ano po yung mga sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pag mumulan po nitong source ng 20 pesos na bigas? Kasi sabi niyo po, local farmers po ang panggagalingan nito. Ibig sabihin, hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas? Sa ngayon po, ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag. Kung meron po mga kooperatibang mai-involve po dito, tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kaya kalo-launch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na pagmumulan po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na yung bigas ay galing po talaga sa ating mga magsasaka, hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas, kundi maging yung mga magsasaka po. Parang two birds in one stone po yung hit ng gobyerno natin dito. Katulad po ng sinabi natin, dapat wala pong tayong pagdududa. Local farmers po sa panahon po ngayon, as we speak, sa local farmers po ito kukunin. Kung meron pa pong detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May 1 pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo. Katrina po. Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Vice President Sara Duterte has questioned the timing of the release of this 20 peso per kilo rice. How do you convince the public that this is not a form of politicking, particularly because it is being launched weeks before the midterm elections? Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad
ang 20 pesos kada kilo na bigas. Why wasn't it possible for the government to launch it way earlier, considering that this was a promise made during 2022, around 3 years ago? Obviously, hindi naman po sa isang click ng kamay ay maigagawa ito, ay maisasagawa ito. Lahat po ay kailangan magtulong-tulong. Katulad po nito, may mga Visayas governors na nagbigay ng kanilang pagsang-ayon para makapagbigay din po ng subsidiya kasama po ang national government. Yan po ay inaaral, hindi po ito basta-basta isinasagawa. Dapat po malinis ang pagkakagawa para po mas magandang maibigay at kung kakayaning magtuloy-tuloy talaga ang proyektong ito ng Pangulo, ay dapat pong gawin lamang. Ma'am, final question from my end. How sustainable, how confident are you with regard to the sustainability of this project, considering that the government is subsidizing a big portion of the amount and it's not the actual cost of production for farmers? Yan naman po ay sinasabi na masusustain hanggat December. Ito pong taon ng December. At ang pinag-uusapan po ngayon ay sa susunod na taon ay maaaring maisama na po ito sa budget. Yusek, papasok lang po nitong statement ni Senator Amy Marcos that tomorrow ay magre-release siya ng final result ng kanyang investigation, saying that there's a group effort from the administration to arrest former President Rodrigo Duterte. Sinabi po ng senador na may planadong hakbang para pabagsakin ang mga Duterte at hindi raw po alinsunod yung pagka-aresto sa dating Pangulo sa batas ng Pilipinas. Just a quick reaction on this statement po ni Senator Amy. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinion. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Chloe Hufana, Business Mirror. Pero karagdagan, of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Nitong weekend, ma'am, nakita po kasi sa funeral ni Pope Francis na nagkaroon ng maiksing pag-uusap si Pangulong Marcos and US President Donald Trump. Pwede po bang ma-share sa amin kung ano po yung napag-usapan nilang dalawa sa maikling pag-uusap? Thank you. Kung kayo po ay nakita niyo po na sila ay saglit na nagkausap at nagkabatian, mapapakita po natin na yung mga sinabing inis na bang Pangulo ay napaka fake news. Sa ngayon po ay hindi pa po natin nakakausap ang Pangulo tungkol sa kanilang napag-usapan. Kapag ka po maaari pong i-share ang kanilang pag-usapan, ibibigay po namin agad sa inyo. Thank you, ma'am. Follow-up, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Yusek, aside doon sa pagdalo sa paglilibing kay Santo Papa, meron pa po bang ibang mga activities na ginawa si PBBM and FL sa Vatican? Sa ngayon po, wala po akong pinakadetalye kung ano pa po ang lakad nila, activities. Most probably, personal na lang po yan. Pero kung meron po na official function or official activity na maaari po namin i-share, ibibigay po namin agad sa inyo. And aside from US President Donald Trump, nagkaroon din po ba ng chance si Presidente to talk with other heads of state? Aalamin po natin maya-maya po sa kanya. Thank you, Yusek. Yes, thank you. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may plano po ba ang Malacanang na ipatawag si Ambassador Wang Xilian at pagpaliwanagin tungkol dun sa umano'y panghimasok ng China para impluwensyahan ang halalan sa bansa? Sa ngayon po, wala pa po tayong nadidinig na anumang pag-uutos patungkol po dyan. Pero minararapat po talaga na magkaroon po ng malalimang pag-iimbestiga patungkol po dito. Lalo-lalo na po kung ito naman ay may kinalaman na rin sa seguridad ng bansa. At kung ano po ang magiging kahihinatnan ng ating bansa kung may mga ganitong klaseng fake news peddlers na umaaligid sa ating bansa. So wala pa pong direktiba ang presidente sa Department of Foreign Affairs to summon the Chinese ambassador and convey the concern over this report? Sa ngayon po, wala pa po nakakarating sa atin. Thank you po. Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Yusek, over the weekend, China's state media reported that the China Coast Guard has seized control of Sandy Cay, one of the disputed reefs near the
There are major Philippine military outposts in the South China Sea. Has this reached the President? If so, ano po ang naging direktiba niya? Opo, nakausap po natin si DG Jonathan Malaya at inalam po natin ang katotohanan dyan. Ayon po sa kanya, ito lamang, kahapon lamang po, ang Interagency Maritime Operation po nagsagawa po ng pagbisita, ang routine and lawful exercise dito po sa maritime domain natin. At dito po sa Pag-asa K1, K2, and K3 at sa mga surrounding waters. Kompleto po nilang naisagawa ito at pinasisinungalingan po nila na ito po ay na-seize ng China. Ayon po kay DG Jonathan Malaya. At asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. At wala pong tuloy-tuloy pa rin po ang pagprotekta sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law, pero may